all know our musical guest today for her band's OPM classic songs like Sabihin and Hindi Na Sana. Her hit collab with Glock 9 recently became an iconic anthem of resistance in anti-corruption protests. Here's Zell as she sings Upuan on Day Mix. Subukan nyo namang tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Huwag kang masyadong halata, bato-bato sa langit. Ang mata man ay huwag magalit. Bato-bato sa langit. Ang mata man ay huwag masyadong halata. Oh, huwag kang masyadong halata. Huwag kang masyadong halata. Tumayo naman kayo. Huwag kang masyadong halata. Oh, huwag kang masyadong halata. All right, Zell. Ladies and gentlemen, right here on Day Mix with Chester Ventura, of course, on violins. Zell, thank you for joining us. Please join us here. Yeah, so we're gonna have her move on over, and while we're doing that, ayun, naduman nga siya sa camera. So at least you know that she's traveling. Yeah. Yes, and they know that this is really happening live. Zell, once again, beautiful day to you, and thank you for joining us today. Oh, thank you too sa pag-invite sa akin. Oo naman. And we love that opening song. Upuan is your song with Glock 9, collaboration with Glock 9. And lumabas to 2009. This was released 2009, diba? Tapos nanalo to ng awards noong 2010, Song of the Year sa Awit Awards. Yes. It was also the Best Urban Video sa Mix Awards noong 2010, diba? And nabuhay ulit siya after 15 years. You call this second wave, diba? Second wave, yeah. Second wave mga artists. of the song dahil nga because of all the corruption issues na nangyayari ngayon. How do you feel now that it has become part of yung cultural fabric ng Philippines to the point na naging anthem to ng anti-corruption protests? Malungkot kasi, di ba? Yeah. Hindi maganda yung nangyari, pero masaya. Dahil naging boses siya ng masa. Yes. Yun yung lagi kong sinasabi. Kasi hindi naman lahat may kapasidad or I call it luxury. Yung pagpa-protest luxury yan. And yung ibang tao, galit lang sila pero hindi nila ma-articulate yung talagang karapatan nila bilang tao. And yung upuan na to, yung chorus, yung kung paano tayo nananawagan. Ang ganda. Ano yung feeling mo knowing na relevant pa rin yung song na to? 2009 yung release, yung initial release na to. Tapos I can only imagine kung gaano katagal yung proseso. So anong tanong nagsimula yung pagsusulat and of course it coming out. Ano yung feeling na hanggang ngayon relevant pa rin? Iba-iba. Kasi nung ni-record ko siya ng 2009, ano lang bata pa ako, nararamdaman ko yung hirap, yung struggle bilang independent artist, nararamdaman mo talaga na, hindi ko ma-feel yung kung paano mag-protesta. But syempre, from Sweden to here, naramdaman ko yung yung meron palang pag-asa. So, mas mas iba yung
ano ba, iba yung mas feeling ko sa kanta ngayon. Parang- Kaysa nung nirecord ko siya. Parang mas ano siya ngayon, parang mas intense. Oo, mas intense Diba? sa Pag akin. binabalikan mo yung melody, yung lyrics, di ba? Yes, yes. Nakaka-relate, not Lalo- just you. Go ahead. Yung pag kinakanta namin yung song, yun yung mensahe na galing sa amin. Pero pag naririnig mo na siya na kinakanta ng tao pabalik sa'yo, iba yun. Kasi ang song naman, ginagawa namin yan para mai-interpret din ng tao eh. Tapos nakikita mo kung paano nila ini-interpret pabalik. Lalo na yung nakita ko yung rally. Yeah. So, sabi ko, ito pala yun. Kasi point of view ko lang yung nakikita ko, pero Yeah. ngayon, so, alam mo yun, parang naiiyak ka. Right. Hindi na siya para sa akin actually. I wanted to talk about your band, Zell, which is Yes. named after you, of course. You started many years back, di Yes. ba? Tapos nagkaroon ka ng parang hiatus, 13 years ka 13 years. natigil, di ba? How did the band get together? Pag-usapan natin yung how it all started for Okay. you. Na-discover kami ng isang manager. Actually, manager ng QC, Mr. Mike Sartu. Cover band kami nun. Tapos nag-play kami sa labas ng TV station. Tapos sabi niya, Zell, I really love your music. Sulat ka ng song. Okay. Sabi ko, paano yun? kasi as a musician, ano lang ako eh, gusto ko lang trabaho. Naging trabaho siya. So, paano ako magsusulat? Ano Okay. yun? Paano ginagawa yun? Okay. Wala akong, tapos yun na, inisip ko lang yung mga pinagdadaanan ko sa buhay. Nagka-mentor ka ba nun? Sorry. Naka-mentor ka ba nun sa songwriting? Wala. Talaga? So, Tapos- when you wrote your first song, Sabihin. okay. Sabihin mo na. Yes. I think kakantahin mo yan later nga ba? I hope. But- Hindi na sana yun. But you Hindi get... na sana mamaya. Hindi na sana later. Oo. But when you get your inspiration for writing, Parang galit tsaka lungkot. okay. Galit and lungkot yun. Niramdam ko lang lahat ng galit at lungkot nung time na yun. Tapos, naghaham lang ako. Tapos lumabas yung sabihin. Sabi ko, sir, may nasulat akong song. Sabi niya, ang ganda nito. Talaga? Hindi, wala ko idea eh. Parang, wala, yun lang. Parang lumabas siya. Tapos, nung tinugtog na namin, doon ko na unti-unting na-feel. Oh, sinasabi nila, write what you know para magiging authentic siya, diba? Oh, So, yun. balikan muna natin yung upuan kasi napakagalit yung Napakagalit. upuan, diba? So, ano yung naging, siguro yung jump-off point mo para sa upuan? Ano yung naging initial... Actually, ang nagsulat ng upuan is Glock 9. Black Knight. Hindi ako. Pero, nung una niya ako in-approach, gusto niyang gawa ng rap yung sabihin. Okay. Pero hindi ko na-feel as an artist, hindi ko na-feel na, yung sabihin magkakaroon ng rap. Hindi ako against sa rap. Yeah. Pero yung song na yun parang, hindi, sakit ko to eh. Oo, yung sabihin, yes. Ayoko magkaroon ng kakolab Yeah. dito kasi may specific akong nararamdaman dun sa song. Tapos, I don't know if it's a year or 2 years yata, kumontak si Glock. Sabi niya, Zell, ikaw lang talaga na-feel kong kakanta nito. Sabi ko, sige, ano yun? Tapos nung binasa ko yung lyrics, sabi ko, ang ganda nito. Pero, wala pa akong so, yung sinabi ko kanina, wala pa akong kapasidad ma-feel yung galit. Alam mo yun? Okay. Kasi, musician ako, nag-struggle ako everyday, kailangan ko magbayad ng bills. Wala akong, anong tawag dito, kapasidad o oras para isipin yung problema ng buong bansa ng time na yun. Pero nung pumunta ako ng Sweden, tapos nakita ko yung structure ng government, kung paano nila mahalin yung tao, yung karapatan ng tao. Na isa nga sa mga narinig kong lesson dun, kasi pag nag-aral ka ng Swedish, diretso politics na eh. Diretso social studies agad eh. Sabay. So sabi ko, ang isa lang tumatak sa akin doon yung human rights. Karapatang magkaroon ng malinis na tubig. Ang babaw lang pero napakasay ko. Ganun natin, hindi ka alam yung karapatan natin. Na tubig lang. Yung, syempre, moving to Scandinavia, diba? Moving to Sweden, which is famously isa sa mga pinaka-progresibo in terms of yung Yes. education, in terms of yung human rights, and of course, when it comes to, kahit yung economic status niya, ano ka lang bagay yan
with regard to yung feeling mo ngayon? Kasi na-mention mo, okay, hindi natin alam yung mga rights natin. Pati yung malinis sa tubig, we don't necessarily understand na basic human right yun. Gaano kalaki yan na in terms of yung pag-feel mo sa music ngayon at yung worldview mo, especially sa nangyayari dito sa Pilipinas? Nagkaroon ako ng konting galit. Hindi naman konti. Actually, medyo malaking galit. Okay. Kinunti-unti ko pa. Galit talaga ako. Galit ako. Gradual lang, gradual. Masyadong nagbasa ako ng konting history, hindi naman super dami, no? Kumbaga yung sa mga articles lang or sa mga ano na binigay sa amin sa school. Sabi ko, pag bumasa kami ng mga 1800s na mga articles, nakikita ko yung, ito yung Pilipinas ha. Hindi nga ako nahirapan masyadong kabisaduhin eh. Kasi yun yung nangyayari sa atin today. Yeah. Social media days. Right. Ang tumatak lang talaga sa akin doon yung education. Lalo na sa kababaihan. Yeah. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Hindi na tayo pwedeng sa bahay lang. I respect, no? Pero as a woman, education talaga yung ano. And yung may mga galit din ako sa masyadong, sana walang magalit, no? Naro-romanticize yung poverty. Yes, that is so true. Na hindi tayo dapat believe sa mga bata na nasa kalye na masipag mag-aral sa ilalim ng dilim. Ang laking ano sa akin, no? Na parang dapat galit na tayo sa gano'n. Alam mo, grabe, as she's answering, parang lyrics of the song. Oo. Mga song yung gano'n. Very lyrical. Pero the time that you were away from the Philippines, from your homeland, nagbago talaga yung perspective mo. Grabe. Nagkaroon ako, sabi ko hindi ko nga na-feel yung ano, ay, afford ko na yung ganito. Actually, hindi ako naging materialistic kasi ang Europe, very ano sila eh. Very sustainable yung isip nila, environment. Talagang Greta Thunberg kami. Sweden eh. Yeah. Diba? Actually. Ito yung kinikidnap sa Israel, di ba? Yeah. So, nilalaban niya yung karapatan ng buong mundo, actually. Sabi ko, bakit may mga oras to sa ganito? Diba? Napakabata pa. And then after 13 years, you decided to come back. What made you decide to come back and continue with your music? And yung members ng band mo, ng Zell before, iba na, there are new members now, right? So paano nag-form itong new, new Online. band? Online? Kasi yung brother ko, siya yung original drummer ng Zell. Yes. And kasama niya yung bassist namin sa China. So, Okay, nagpe-play sila full-time. Okay. Tapos si Archie, yung guitarist, nandito. Yung original violinist namin, hindi na siya nagpe-play kasi nagkasakit siya. Okay. Tapos, ayun, sabi ko, uwi ako kahit gitara lang. Kasi nakikita ko yung listeners ko sa Spotify, 300,000. Sabi ko, teka, tagal na nito ah. Yeah. Bakit? Kasi nung nilabas namin yung album, CD days pa yun eh. Ano nga ba ang CD? CD, oo. Tapos, ayun, na lumabas ang Spotify, YouTube. May YouTube naman before. But ngayon, parang mas open mas may karapatan ng artists ngayon kung alam mo yung business na ginagalawan mo. Yung music business na ginagalawan mo. And napaka-importante sa akin nun. Yeah. And yung music scene ngayon, parang mas madami ng artists in general. Parang yung mga genre, dumadami na rin. Yung mga yung OPM acts ngayon, talagang may ibang klaseng creative freedom. Nararamdaman mo ba yun? Oo, nararamdaman ko siya. Kasi before, ito dapat yung uso ah. Ito dapat yung ganito. Tsaka before, dapat rap. Nung mga bata kami, nung kuya ko kasi, yung drummer, lumakay ko kasama niya. Marami ko, ay, rock kayo, ay, rap kami. Divided. Ngayon, Glock 9, Zell, di ba? Ang daming, usong-uso yung collaboration. Yung mga musicians kayo, nag-iisa. Alam mo yung nagtutulong-tulong. Para lang i-send yung message ng songs na ginagawa namin. Yung Zell before, the old band, 2010, you reigned on the radio with your hits, and now you're back with new music. Tama ba? New members of the band. Anong bago ngayon sa Zell? Ang bago ngayon sa Zell, yung perspective ko. Same soul, but new fire. Yun eh. Ganda no? Yeah. Ano? Sabi ko nga sa'yo, yung answers niyo parang lyrics of a song eh. Talaga ba? True, seriously. Actually, gawa mo kanta yung buong interview na to. Talaga. Actually, alam niyo ba, takot na takot ako ma-interview. Kasi ko, nahihiya ako. Actually, halos lahat yata ng musicians,
Hirap kami sa interview. Gusto lang kasi mas sanay kami mag-express Through song. Through song. and melody. So, pero pag, paano to? Parang lahat dapat. Pwede mo naman kami sagutin ng pakanta kung Yeah. gusto mo. Gawin natin to musical. Try natin. Oo. So, may mga bago ba kayo Yes. kanta? Tapos pag di ko alam yung sagot, ganun. Grabe. And of course, syempre, you're back. And I'm sure may mga plano ka na in terms Yes. of yung relaunch of yung Zell. So, can you give us a bit of insight siguro kung ano mga plano mo? Mid-October or before the end of October, i-release ko yung Martir. And then early next year, Liberate Me. And merong mga nakakasang ibang tracks pa. Okay. Niluluto namin. So, are you going to be more of a, kasi ngayon, iba na yung perspective mo. More protest songs ba yung focus mo? Or is it going to have iba't ibang tema? Ano yung direction mo? More on women empowerment. More on actually psychological. Yung pagkaka-explain ko lang Kasi parang yung lyrics, madali yun, simple lang yun. Pero yung kung paano ko siya tayuan. So, like for example, Liberate Me, it's about pagbibigay pugay sa mga kalalakihan na nagmamahal ng strong and independent woman. You know. Ang ganda. Yes. May mga Swedish songs ka ba? Gagawa ako siguro. Pero meron akong Pwede for your Swedish market, di ba? Yes, Yeah, yes. yeah. Sana. Kasi worldwide naman ang music, pag in-upload mo na yan sa anybody can listen to your songs. Yeah, why not? So aside from your new songs, do you have upcoming shows? Check na lang nila sa Yes, where can Instagram, Zell.official. Yun. Ayun. So yan yung YouTube niya, we're actually showing Yes. bits of it. Ngayon, when you look back, actually kanina pa, we've been looking at yung mga old photos at yung mga old videos niyo. When you look back at you 13 years ago, anong naiisip mo? Ano yung lumalabas na emosyon? Masasabi ko, honestly, ako dyan may mga insecurities pa pala ako nung time na yan. Kasi dati bakit, tugtog lang ako, ganito. Paano ko kaya to? Parang ang laki-laki ng mundo sa akin before. Parang, paano to? Dinidiscover mo. Pero ngayon, mas wala akong pakialam kung sino ako. Basta, ito lang. Ito. Ako na to. Pero nung mga panahon na yan, nung bata ako, parang, hala, nasa TV ako, kinakabahan ako, pinag-iisipan ko yun. Ngayon, hindi ko na pinag-iisipan, parang, ito ka na talaga. Dito sa bagong sound ng Zell, bagong mga kanta na ilalabas ng Zell, anong emosyon yung gusto mong maramdaman ng mga listeners mo this time? Dito sa bagong tunog ng Zell. Yung song na lalabas is Martir. So, nung sinulat ko yan, Martir ako, I was anxiously attached to someone. Di ba meron tayong mahilig akong magbasa ngayon ng mga psychology, no? So, yung 4 different types of attachment style. So ito, na-feel ko na, anxiously attached pala ako before, na parang obsessed ako sa isang tao. Pero ngayon, mas nag-focus ako na, mamahalin ka pala pag mahal mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan na, you have to accept yourself. Yun yung gusto kong iano sa mga kababaihan, na focus ka sa sarili mo, chase ka niyan. Love will chase you. Parang mas focus yung direction mo ngayon kesa dati. Oo. Dati kasi pag bata ka, parang handa ako masaktan. Gano'n, no? Martir talaga. Martir. Yeah. Kahit magutom kami, mahal ko siya. Gano'n, di ba? pero- Kahit mawala ako, gano'n. Ngayon parang, hindi, yung love nandyan yan. Focus tayo sa dapat natin gawin bilang babae. Hindi dapat mawala yung sarili natin. Hindi siya pagiging selfish actually. It's a self-love. Alam mo, very selfishly, I just want to say that we're happy you're back dito sa Yeah. Pilipinas. Yes. Oo, alam ko, I'm sure Sweden loved you, but we love you more. But of course, we have to wrap up yung segment na to, Ann. Pero we normally end things on a sweet note. That's right. Our show is called Kantahan mo Beautiful to. Day. Kantahin ko? Oo. Our Yes. show is called Beautiful Day. So what makes your day beautiful? Pwede naman. Parang kailangan namin mag-collab. Oo. Diba? Kasi may rapper na, dapat next reporter. Ayun! Rapper
supporter. Okay, sige. What makes your day beautiful, Zell? Being alive, loving myself. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, mamahalin mo yung iba. You cannot give what you don't have. You have to love yourself first and then abundance yan after. Ganda. I felt that. Yeah, I That's love that. beautiful. Thank you so much. Thank you so much. Zell, for being here on Beautiful Day. Love Hacks is up next after the break. Dating Coach B answers her followers' questions on love aches and heartbreaks. So, di ba, bagay na bagay from Zell's music. Para sa mga to martir. Heartbreaks, yes. So make sure that you're oh. tuned in. And ladies and gentlemen, here's Zell once more as she sings Hindi Na Sana on Daymix. Ayoko na, niloko lang ako. Sabi mo babalik ka pa. Di mo ba alam na naghihintay ako sa pagbabalik ng pangako mo? Hindi makatulong, hindi maniwala na totoo ang mga sinabi mo sa akin. Di sana kita nakilala. Di na sana ko lumapit. Di sana kita nakilala. Di na sana ko nagdurusa na dahil lang sa'yo. Ayaw mo na raw sa akin. Ang sabi mo'y walang saysay lahat. Hindi na ako aasang babalik. Ayoko